Hello, Goodizens! Kamusta kayong lahat? Welcome sa isang bagong episode ng Goody Geddes Point of View, kung saan sinisilip natin ang mga isyong mahalaga sa ating bayan. Today, I'm sure marami kayo narinig na tungkol sa mga legislative inquiry hearings at judicial hearings. Pero ano nga bang pagkakaiba nila? Nag-overlap ba ang trabaho ng mga lawmakers at ng judiciary? At teka, bakit ba laging POGO o budget hearings ang pinag-uusapan sa legislative hearings right now? Paano naman ang flood control, unemployment, poverty, education system, o ang mga issue sa West Philippine Sea? Tara, samahan niyo ako at tuklasin natin kung ano ba mga sagot sa tanong natin. Start tayo with the basics. Legislative inquiry hearings. Kung napanood yun na yung mga live hearings sa TV o sa YouTube, yan yon. These hearings are conducted by our legislators, mga senador at mga congressmen. Ang main purpose nila is to gather information na magagamit nila sa paggawa o pagbabago ng mga batas. Hindi sila nagde-decide kung sino ang guilty o hindi. That's not their job. Instead, they ask questions, get expert opinions at tinitingnan nila kung may kailangang baguhin sa mga policies ng gobyerno para mas maging epektibo. Imagine, parang fact-finding mission ito. Gusto nilang malaman kung effective ba yung isang batas o kung may mga loopholes na kailangan ayusin. Pero sa legislative hearings, hindi sila magbibigay ng hatol. Wala silang authority para magpataw ng parusa. Kumbaga, they're just gathering data para magawa ng tama ang batas. Iba to sa korte, which brings us to now, pag-usapan naman natin ang judicial hearings. This is the part where courts get involved. Sa judiciary, ang trabaho nila ay mag-apply ng batas, magdesisyon, at magbigay ng hatol. Dito may hukom o tatawag natin judge or jury na magde-decide kung sino ang tama o mali, sino ang guilty o ang innocent. Kapag sinabi natin judicial hearing, dito pumapasok yung formal na proseso ng paglilitis. Lahat ng involved, may abogado, may ebidensya, at may deliberation. Basically, a judicial hearing, the focus is to resolve conflicts between parties, whether criminal or civil. Ang layunin dito is to enforce the law and ensure na naaayon sa batas ang magiging desisyon. Kung sa legislative inquiry ay information gathering ang goal, sa judicial hearing, magdidesisyon na ang korte. Yun ang malaking pagkakaiba. Kaya kung napapanood nyo yung mga usapan tungkol sa POGO or other controversial issues, minsan hinahati ang trabaho. Legislative to investigate the broader policy, and judicial to handle specific legal cases. Now, a lot of people ask, nag-overlap ba ang roles ng legislative at judicial hearings? To put it simply, hindi. Never. Kasi magkaiba sila ng trabaho. The legislative branch, yan ang Senado at Kongreso. Sila yung gumagawa ng batas. They hold hearings to investigate issues that might need new laws or amendments. Meanwhile, the judicial branch, these are the courts, judges, lawyers, sila naman yung nagpapatupad at nagdidesisyon based sa mga batas na ginawa ng legislative. But here's where it gets interesting. Sometimes parang issue ang tinitingnan nila, like corruption or illegal activities. Pero magkaibang agulo ang kanilang tinitingnan. The legislative wants to know, do we need a new law to stop this from happening again? Samantalang ang korte naman, sino ang may kasalanan at ano ang dapat na parusa? Hindi sila nag-overlap dahil iba ang objective ng bawat isa. Eto na, ito ang interesting part. Napapansin niyo ba sa legislative hearings madalas pinag-uusapan yung POGO o kaya naman budget ng iba't ibang ahensya ng gobyerno? Laging may issue na bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Nakakapanood tayo ng ilang oras ng mga tanungan at usap-usapan tungkol dito. Pero here's the big question. Paano naman ang ibang problema ng bansa na mas direktang nakaapekto sa mga nakakarami? Paano yung mga usapan tungkol sa flood control? Paano yung issue ng unemployment, poverty, education system, o mga problema sa West Philippine Sea? Di ba masarap pakinggan kung mas maraming pang ganitong hearings? Hearings that really address problems that affect millions of Filipinos? Kasi flooding at poverty are real issues na ramdam ng marami sa atin. Pero minsan parang hindi sila masyadong nabibigyan ng spotlight. Kaya siguro naging issue ito sa maraming tao. Napaka-importante ng mga bagay tulad ng flood control. Ilang beses na tayong binaha ng malakas na ulan at bagyo. Paano ba natin ito matutuganan ng mas maayos? Then there's the issue of unemployment. Ang dami nating kababayan na naghahanap ng trabaho. Pero saan yung legislative hearings tungkol dito? Same goes for poverty. Ilang pamilya ang hindi pa rin nakakaahon sa hirap. Pero mas madalas, mas binibigyan ng atensyon ang budget cuts kaysa kung paano ba talaga natin maiangat ang buhay ng mga Pilipino.
At syempre, hindi mawawalang education system natin. With more students and fewer resources, how do we make sure na ang quality ng education natin ay hindi pa baba, kundi pataas? Sa dami ng issue na to, wouldn't it be great kung makakarinig tayo ng more legislative hearings focused on real, everyday problems that affect millions of Filipinos? Bakit importante ang legislative hearings sa mga topics na ito? Simple, these inquiries shape our future laws. Kung walang hearing, walang usapan, walang bagong batas. By shining a spotlight on issues like flood control or unemployment, lawmakers can push for reforms and create policies na mas makakatulong sa mga ordinaryong Pilipino. Kaya importante na magkaroon tayo ng legislative inquiries na nakatutok sa mga present issues ng bansa. Imagine if lawmakers spent more time discussing these topics. Malamang mas maganda ang maging policy response natin sa mga ito. Agree ba kayo doon? So, there you have it. Yan ang mga insights natin sa pinagkaiba ng legislative at judicial hearings. Magkaiba sila ng trabaho pero parehong importante. Ang tanong ngayon, ano pa bang mga issues ang gusto nyo matalakay sa legislative inquiries? Share your thoughts in the comments below and let's start a conversation. And don't forget to share this video, okay? Baka marami din kayong kakilala na gusto makasali sa diskusyon na to. More heads, more ideas. And lastly, follow and subscribe to our social media platforms para updated kayo sa mga next episodes. Remember, stay informed and be part of the solution. See you in the next episode. Bye!